So, ayun mga par, magandang araw sa inyo, no? So, hopefully naririnig niyo ako. So, ayun mga par. So, medyo matagal-tagal. Last na ginawa natin itong ganito, yung motovlogging. Yung nagsasalita sa loob ng helmet. So, pandemic pa ata. Hindi ko na matandaan kung kailan yung last. Pinakasadya ako talaga. Pupunta ako ng Albay. Legazpi. Pupunta ako ng Legazpi. Magpapa-rehistro nitong motor. Nitong Aerox B3. Di ba yung motor talaga natin, sniper na B1. Tapos, after nun, nagkaroon tayo ng M3, yung kay Mrs. Tapos, ngayong taon, nagkaroon din tayo ng Aerox B1, yung kay father naman yun. Yung inayos natin. Kung nakasubaybay kayo sa akin, nakita niyo kung paano natin binild yun. Yan. So, tapos, panay kasi sira yun, that time. Tapos yung nagpaayos na nun si Boss Alt, yung tropa natin, si Moto Alt. Tapos kung naririnig nyo din ako ngayon, siya din yung dahilan kung bakit naririnig niya ako. Kasi yung Insta360 ko nakakonect sa intercom. Nabigay din ni Boss Moto Alt. Yan. Ganon kasolid si Boss Moto Alt. So, ayun mga par. Subscribe nyo pala si follow kayo kay Boss Moto Alt. Matitindi yung mga content nun sa niya, sa page niya. More on, talaga yun. More on, pang diinan na upgrade. Aerox din. So, yun mga par. So, kakagaling lang nila na scam night. Nakikita nyo doon kung yung video na, ng process, yung pagbuo ng motor, yung transformation, basta, lahat na andun. Follow nyo mga par. Magugustuhan nyo yung niya. Kung mahilig kayo sa motor, mahilig kayo sa mga upgrades, parati kayo ng mga super fan kayo ng mga ganyan mga event na motor show. Yun, tsak, magugustuhan nyo yung mga content niya mga par. Saka napakabait na tao nun mga par. So yun mga par, subscribe, follow nyo. Alright. So yun, maraming salamat ulit sa motor dito sa Intercom. Napakalaking tulong. So yun mga par. Yung yung 360, muntik pang mahulog. Ayop na yan. Anyway, hindi ko alam kung nakikita niyo ako, no? Pero bahala na. Bahala na si Batman. Ayun. So yun mga par, so yun nga, pumunta ako ngayon ng LTO kasi nga, paparehistro natin itong bagong motor. Di ba? So ito, anniversary gift sa akin ni Mrs. Pero 50-50 kami. 50-50! Alright. So ayan mga par. So, doon ako magagasan. Sorsogon. Sorsogon City na ako magagas. Matami pa naman. Ano pa? 4 bars pa siya. So, di nyo nakikita yung dashboard ko kasi yung yung tawag nito. Pangit kasi yung ko pa nga pa. Pangit yung setup na aking Insta360. Alam mo yun? Ang hirap. Pero parang gusto ko nga bumili nung yung nilalagay lang sa leg, tapos nakasabit siya dito. Parang POV style siya, mga par. Alam mo yun? Ganon. So, anyway, mga par. So, yun na nga, papunta tayo ng tawag na ito, papunta tayo ng Legazpi. So, sabi nila, mas mabilis daw makuha yung plaka pag walk-in, tsaka yung rehistro. Pero yung ginawa ko, kasi nag-search din ako, kahit pa paano, din tayo, tawag din na, nag-research, di ba? Nag-research din tayo. Aabot daw ng 3-1 pag first time. Aabot siya ng 3-1, tapos 3 years. Kasi mahal yung CTPL ata, yun yung parang insurance. Yung insurance doon sa LT, yung mahal. Kasi doon ka ata dapat kumuha. Hindi ko alam hindi siya clarify. Basta doon sa binasa kong article, parang legit na doon ka talaga dapat kumuha ng unang insurance ng motor mo. So, good for 3 years na yon. Tapos 3 years din yung registro, kaya 3-1.
So, di ko alam kung mahal, no? Basta yung binigay ko lang sa kasa, 2,000. Tapos, may binigay silang code. Yun yung ipapakita ko doon sa window 1 daw. Tapos wala na daw akong babayaran. So, hopefully, wala na talagang babayaran. No? Par kasi, wala na tayong pera mga par. Yan mga par, malapit na ako. 2.5 kilometers na lang. Nandun na ako. Kanina may nadaanan akong ano, magandang view. Ganda doon. So, possible, pag pauwi ko, dito rin yung daan ko. Malapit, no? Kaso puro paakyat. Dito na nga ako sa puro. Ang tinatawag nilang puro. O, saan yung entrance? Dito? Entrance? Entrance? Dito ba? O, doon sa kabila? Right. Ayun, tapos na ako dito sa ano. Tapos na ako sa LTO. Nakuha ko lahat. ORCR, pati plaka. So, may binayaran lang ako, pero pwede ko naman daw i-reimburse dun sa kasa. Kasi yung binigay ko sa kanila, buong ano na yun eh, full payment na yun eh. So, ayun mga par. Pupunta lang ako ng kasa. Dadaanan ko lang. Doon lang yung sa amin. Malapit lang. Ayun, bago matapos yung video na to, ito, mabilisang tips lang mga par. So, di ba, galing na ako ng ano, nakuha ko na yung ano, pauwi na ako eh. Nakuha ko na yung plaka, pati yung ORCR ko nakuha ko na. Mabilis lang, di ba, pag ikaw yung naglakad. So, ganito yung tips mga par para makamura kayo, makamura kayo. Ganito kasi mga par, lalo na pag cash. Pag cash kasi, pwede mo di bayaran yung 2,000, tapos ikaw na lahat magkukuha, pati insurance, ikaw yung magbabayad nun. Pag ikaw yung naglakad ng ganon, yung babayaran mo mga par, nasa 3,000 mahigit. Mga 3,000 tapos may butal. Mga 3,1, parang ganon. Kasi yung insurance mo mga par, umaabot ng 3,1. 2,1, 2,100 plus. Mga 2,198, parang ganyan. Tapos plus registration na 980 ata. So, aabot ka ng mga 3,1. Para, mga ganun, aabot ka ng 3,1. So, since aabot ka ng 3,1, kung ikukumpara mo siya sa LTO, sa kasa, mas mababa yung kasa, 2,000 lang yung singil sa'yo eh. Yung gawin mo, bayad ka sa kasa ng 2,000, tapos sabihin mo, ikaw yung maglalakad. Yung mangyayari niyan par, since pwede naman yung ganun, bibigyan ka nila ng ano ng code. Ngayon, yung code na ibibigay sa'yo or isisend sa'yo through message, kasi code na yun mga par, yun yung ipapakita mo sa newly registration sa window 1. Sa window 1, mabilis lang dun mga par. Halimbawa, kagaya ko, sa akin kasi mga par, di pa bayad yung registration ng LTO, insurance na lang. So ngayon, may babayaran akong 900. So, itinawag ko muna yun sa dealer ko. I-reimburse nila, dadaan ako ngayon. So, ito na nga. Pag ano nyo nangyari, tawag nyo lang, mga pare, confirm nyo. Kasi kailangan nilang i-reimburse yan kasi yung usapan nyo is all in na sa 2,000 eh, di ba? So, ayun mga par. Pag wala ka ng babayaran, susunod niyan sa window 5. May i-print doon. Basta window 1 muna. Then after ng window 1, punta ka na window 5. Then after ng window 5, babalik ka sa window 1 para papirmahan na sa'yo yung ORCR mo. Then after ng ORCR, punta ka na ng plate section para i-release yung plaka mo. So, ganun lang kadali. Napakadali. Tapos uwi ka na. Nakatipid ka pa ng 1,000. Ano lang siya, tips. Nasa sa inyo kung susundin nyo. Pero, para sa akin kasi, gagastos ka pa rin kasi maggagasolina ka, lalo na kung malayo sa inyo yung ano, yung tawag nito, yung LTO. Kagaya ko, malayo sa akin. Nasa 120 kilometer, 130 kilometers simula sa bahay, papunta ron. So, malayo-layo. Magagas ka pa rin. So, aabutin ka pa rin ng 2.5. Pero yung kagandahan naman dun mga par, nagtaka ka na. Di ka na iwas ng iwas sa checkpoint. O, di ba? Yun yung kagandahan dun. So, nasa inyo na yung kung susundin nyo yung tips ko. Pero, yung kasi yung pinaka-the best na choice mo eh, para makagala ka kaagad. Kasi syempre, magbe-break in ka. Di ba? Pag nag-break in ka, di naman pwedeng bumiyahe ka ng walang plaka.
So, yun lang mga par. So, hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na ito. So, next time na yung mga kalikot Kenis dito sa ating Aerox B3 SP. Na. So, next time gawa tayo ng content tungkol dito sa B3. So, yun lang mga par. Mag-push.